Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din po, ma'am. Tumayo po ang lahat para sa ating panalangin. Binibining Mary Jane, maaari mo po bang paunahan ng ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, guide mo po ang aming guro sa araw na ito and sana din po marami kayong matutunan sa aming tatalakayin ngayong araw. Amen. Bago po kayo maupo, tingnan po ang inyong ayusin po ang inyong upuan at pakipulot na rin ang kalat sa ilalim nito. May lumiban po ba sa klase ngayong araw? Wala po. Ako'y natutuwa, wala ni isa man ang lumiban. Ibig sabihin handa kayong matuto ngayong araw. Ngayon naman, sabay-sabay niyong basahin ang panuntunan sa klase. Panuntunan. Sipag lagi sa klase. Oras ay huwag sayangin. Kwentuhan, mamaya na. Sulat, sagot, sigasig. Alaga sa gamit at paligid. Yes sa respeto. Tandaan lamang po natin ang mga panuntunang ito para maging maayos at masayang ating talakayan. Ngayon, bago tayo dumako sa bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. May inihanda akong isang gawain. Tatawagin natin itong sino ka, sagot ka. So may ano to? Habang tumutugtog ang musika, ipapasa ang kahon na may lamang pangalan ng mga kaklase. Kapag huminto ang musika, ang may hawak ng kahon ang bubunot ng isang pangalan, ang mabunot na pangalan ang pipili ng numero sa pisara at sasagutin ang tanong na may kaugnay sa ating nakaraang aralin. Okay, narito po ang kahon. Okay, pakipasa na po. Okay, bunot na po kayo. Okay na po. Okay, bunot na po. Basahin. Sino po? Sa ikan na. Ano ulit ang tinalakay natin nung nakaraang talakayan? Ang tinalakay po natin nung nakaraang talakayan ay tungkol sa political dynasties. Tama, ang dinalakay natin nung nakaraang talakayan ay tungkol sa political dynasty. Maaari mo ba ibahagi sa amin kung ano ang ibig sabihin ng political dynasties? Ang political dynasties po ay isang pasahan o pamana ng pwesto sa gobyerno o pamahalaan. Tama. Magbigay ng isang halimbawa ng political dynasty. Isang halimbawa na rin ang mga bilokarte sapagkat ang kanilang posisyon sa politikal ay namamana ng kapamilya. Okay, salamat po. Naalala niyo pa ang pinalakay natin yung nakaraang talakayan? Ngayon naman, dumako na tayo sa bagong aralin. May inihanda akong isang gawain. Tatawagin natin itong picture ko, salita mo. Panuto, tingnan ang bawat larawan, pupuin ang salitang nais iparating nito. Gamit ang bilang nakatumbas ng bawat titik, kunan ang mga kahon upang mabuo ang salita o paaralan. Isulat ang tamang letra sa bawat kahon base sa mga numero na nasa ilalim. Taas lamang po ang kamay ng nais sumagot. Okay po, binibining Mary Jane. Okay, tama po ang inyong mga kasagutan. Ang mga gawain ba na ipinarating ng nasa larawan ay magandang gawain, ipaliwanag? Hindi po, ma'am, sapagkat ang mga gawain ito ay panlalamang sa kapwa at pang-aabuso ng posisyon. Tama, ito ay hindi mga magandang gawain. Batay sa ginawa nating activity, ano kaya sa palagay ninyo ang tatalakayin natin ngayong araw? Yes po, Binibini? Tungkol po ma'am sa corruption. Tama, may kaugnay nito sa korupsyon. Ang aralin natin
narito ang layunin sa ating aralin. Okay, pakibasa po ng sabay-sabay. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipapaliwanag ang kahulugan at pamamaraan ng graft and corruption. Nakakapagbigay halaga sa pagkikiisa ng mga kabataan upang mawakasan ang graft and corruption. Nakakapagmungkahi ng mga paraan upang maiwasan ang graft and corruption sa pamamagitan ng pagsulat ng isang sanaysay. Okay, salamat po. Batay sa mga larawan ay may iba't ibang pamamaraan ang graft and corruption. Una ay ang extortion o panikel. Pakibasa po. Binibining Mary Jane. Extortion o pangingitil, paghuhot-hot, panghihingi o saplitang pagkuha ng salapi. So, halimbawa na lamang po ng extortion o panikel po ay isang traffic enforcer ang humuli ng isang motorista dahil sa paglabag nito sa trapiko. Pero imbis bigyan niya ito ng traffic violation ticket, hiningan niya ito ng 1,000 piso para hindi issue yung violation niya. Pangalawa naman ay ang bribery o lagay system. Pakibasa po, Binibini. Bribery o lagay system. Ito ay ang pag-aalok, pagbibigay, pagtatanggap o paghihingi ng anumang bagay na may halaga upang ma-influensyahan ng mga iyon ng isang opisyal o empleyado. Salamat po. Halimbawa rin ng bribery o lagay system ay ang vote buying, isang uri ng panunuhol para makuha ang boto ng isang tao. So, pangatlo ay ang fraud o pamneke. Pakibasa po. Binibining Mary Fraud Jane. and o pamimiki. Tumutukol sa pagdaraya, panlil na o sa layuning makalamang o makakuha ng salapi o iba pang benepisyo. Halimbawa na lamang po ng fraud o pamneke ay isang government contractor po ang gumawa ng ghost project. So, halimbawa po nagpapagawa po ng kalsada pero yung totoo naman po talaga ay hindi naman. So, gusto lang po nila makakuha ng pera sa gobyerno. Halimbawa, isang halimbawa din po ng fraud o pamneke ay ang mga scammers online. So, pang-apat ay ang paglustay o pangungupit. Pakibasa po. Sinasagawa ng isang taong nagkakatiwala ang mag-iingat ng pribado o pampublikong pinagpupo ng yaman o salapi na nililipat sa sariling bulsa o sariling pakinabang. Salamat po. Isang halimbawa na lamang ng paglustay o pangungupit ay isang government contractor ang gumawa ng ghost project. So, kunyari po nagpapagawa ng kalsada, pero yung totoo ay hindi naman po. Isang halimbawa rin po nito ay ang mga scammers online. So, panglima po ay ang pang protection money. Pakibasa po. Panunuhol sa mga taong sangkot sa illegal na operasyon. So, halimbawa na lamang po ng pang protection money ay ang mga taong may illegal na negosyo tulad ng illegal na sabungan, illegal na pasugalan. So, nagbibigay po sila ng pera sa tiwaling pulis para po hindi hulihin yung illegal nilang negosyo. So, bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pakikisa sa graft and corruption? Binibini? Sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman at pakikisa sa mga programa tumutubigsa sa graft and corruption. Salamat po. Bakit mahalaga na makiisa tayo sa paglutas ng graft and corruption? Yes po, Binibini? Mahalaga po na makisa tayo sa paglatas ng graft and corruption dahil kami po ang mga maapektuhan at makikinabang nito. Salamat po. Ngayon, muli nating sulyapan ang tinalakay sa araw na ito. Ano nga po ulit ang paksa natin? Yes po, Binibini? Ang graft and corruption. Tama. Ano-ano ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng graft and corruption? Yes po, Binibini? Posesyon, influensya at kapangyarihan po. Ano ang pagkakaiba ng graft and corruption? Yes po, Binibini? Ang graft po ay ang patungkol sa politiko na kumukuha ng malaking pinansyal sa pamahalaan. Samantalang ang corruption po ay hindi pagiging tapat, pagtakwil sa pangkunin at pakikipagsabuatan. Tama. Ngayon naman po, ano-ano ang mga pamamaraan ng graft and corruption? Extortion o paninikil, Tama. Ano pa po? bribery o lagay system, fraud and o pamimiki, paglustay o pangungupit, tong o protection money. Mahusay, talagang kayo ay nakikinig sa ating talakayan.
Bigyan nga po natin ng ear clap ang bawat isa. Alam niyo po ba kung paano gawin ng ear clap? Okay, ganito po. 1, 2, 3, 1, 2, 3, then tapikin niyo po yung katabi niyo at tapos sabihin niyo po, nakikinig ako, ikaw, nakikinig ka ba? Okay, tayo na po. Gawin na po natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nakikinig ako, ikaw nakikinig ka ba? Okay, maupo na po. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Tatawagin natin itong contragraph. Panuto, hahatiin ang klase sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay may nakatalagang gawain kung saan ay nakapaloob ang mungkahing paraan upang maiwasan ang graph and corruption. Bawat pangkat ay bibigyan ng 3 minuto para sa gawain at bibigyan ng pagkakataon upang ipresenta at ipakita sa klase ang nagawang output. Narito po ang gabay sa pamantayan para sa paggawa ng inyong output. So, ang unang pangkat po ay gagawa ng role-playing, ang pangalawang pangkat naman po ay gagawa ng tula, at ang pangatlong pangkat naman po ay gagawa ng slogan. Mari na po kayong gumawa. Tapos na po ba? Mari na po magpisinta ang unang pangkat. Okay. Okay, ang unang pangkat po ay gagawa ng role playing. Magandang umaga po, Binibining Mary Jane. Kailangan ko po ng permit para sa aking negosyo. Pero gusto ko po sana mapabilis ito. Ito po ay may munting regalo ako para sa inyo. Ay, pasensya na po, Binibining Chaira. Pero hindi po ako tumatanggap ng lagay. Sundin po natin kung ang tamang proseso para sigurading maayos at legal ang inyong permit. Kapag po kasi lumabag tayo sa batas, tayo rin po ang mahihirapan sa huli. Pasensya na po, ngayon ko lang po naisip na mali pala ito. Susundin ko na lang po ang tamang proseso. Wow, ang galing. Palakpakan nga po natin ang bawat isa. Pangalawang pangkat, tapos na po ba? Maaari na po kayong magsisimula. Ang pangalawang pangkat po ay tula. Wakasan ang korupsyon. Sa bayan kong mahal kay raming suliranin, isa na rito'y korupsyon salot sa akin. Pera ng bayan ay inuabuso. Ninanakaw ng taong galid at tuso. Mga proyektong dapat ay para sa masa, napupunta sa bulsa ng mga nasa pwestong trono ng pribilehiyot ginto. Imbis na paaralan, kalsada o ospital, tubot kickback ang laman ng asal. Ngunit tayo di dapat manahimik. Panahon na upang tayo bumangon, kumilos, magsikap at manindigan. Sa mata ng batas, sila'y panagutin. Tama't tapat ang dapat pairalin. Magsimula tayo sa simpleng paraan, pagiging tapat sa munting gawain at tahanan. Iwasan ang suhol, huwag maging bulag. Sa mali ng kapwa, dapat ay kumalag. Kabataan, kabalikat sa pagbabago. Ikaw ang pag-asa, tagapagbago ng mundo. Mag-aaral, magsuri, huwag magpadala. Sa sistemang bulok, ikaw ang pag-asa. Kung bawat isa'y kikilos sa at kalalaban, korupsyon ay tiyak na mawawakasan. Sa puso, isipan ay isang buhay. Pagkakaisa, katapatan at tunay na gabay. Okay, salamat po. Pangatlong pangkat. Sa pangatlong pangkat naman po ay slogan. Iwasan ang lagay para sa malinis na bayan. Okay, dahil ginalingan ng bawat pangkat, bigyan nga po natin ng bawat isa ng magaling clap. Alam niyo po ba kung paano gawin? Hindi po. Okay, ganito po. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing. Ngayon naman po ay maglabas kayo ng isang kapat papel para sa evaluation. Panuto, basahin ang bawat pahayag at lagyan ng check kung tama. At
X naman kung mali, gawin ito sa isang apat na papel. So una, ang graft and corruption ay tumutukoy sa maling paggamit ng pampublikong pondo para sa pansariling interes. Pangalawa, ang fraud ay isang paraan ng panlilinlang upang makakuha ng hindi narapat na benepisyo. Pangatlo ay ang extortion ay isang legal na paraan ng paghihingi ng pera sa ibang tao. So four po, ang bribery ay isang gawain kung saan ay may isang tao na nagbibigay ng pera o regalo upang impluwensya ng desisyon ng isang opisyal. So panglima, ang tong o protection money ay isang uri ng suhod na ibinibigay upang maprotektahan ang illegal na operasyon ng isang tao. Isang negosyo ng tao. So tapos na po ba? Opo. Okay. So ngayon naman po, narito ang takdang aralin. So, gumawa po ng isang makulay at malikhaing poster na nagpapaliwanag sa kahulugan, epekto at mga solusyon sa graft and corruption. Tiyakin may kasamang makabuluhang slogan at mensaheng naglalayong hikayatin ang kabataan na makiisa sa paglaban dito. Pakisulat na po sa inyong kwaderno. Tapos na po ba? Opo. Salamat po sa pakikinig. Naway may natutunan po kayo sa ating aralin.